Nitong nakaraan lamang ay usap-usapan na naman ang pagbabadya ng isang asteroid o bulalakaw sa ating mundo. Nagulat ang mga astronomers nang makita nila ang isang ito. Sa laki nito, nasing laki ng 20-story building, maraming natatakot at nagtatanong kung ito ba'y tatama sa Earth at magiging dahilan ng extinction ng mga tao tulad ng nangyari sa mga dinosaurs 66 million years ago. Posible nga ba ito? Ano ang magiging epekto nito sa mundo? Sa teknolohiya ngayon, kaya na bang mapigilan ito? Kung hindi, makakaligtas ba tayo? Asteroid na posibleng maging dahilan ng human extinction. Yan ang ating aalamin. Upang bigyan ko kayo ng comparison mga kapantas, ay titignan natin ang 5 na pinakamapinsalang asteroid na tumama sa daigdig at ang pang-5 ang talagang ikagugulat nyo. Pero bago yon, alam mo ba na ang mga asteroid ay hindi madalang na tumama sa ating mundo? Mula sa kalawakan ay tumatama sila sa Earth sa lahat ng oras. Karamihan sa mga batong ito ay maliliit na meteoroid na ilang gramo lamang ang bigat, ngunit mabilis na bumubulusok silang bumabagsak. Ang maliliit na meteorite na ito ay bumabagsak na may ilang kilometrong bilis bawat segundo. Pero wala tayong dapat ipag-alala dahil nasusunog agad sila sa ating pulis pangkalawakan, ang ating atmosphere. Ngunit kung minsan tinatamaan ng Earth ng mas malaking pangbato at maaaring magdulot ng napakalaking pinsala. Oops! Hindi yan si Senator Bato. Ganitong mga klaseng bato. Simulan natin sa pinakamaliit na asteroid na tumama sa mundo. 50,000 taon na ang nakalipas. Habang ang Earth ay nasa huling yugto na ng Ice Age, biglang pumasok ang isang rumaragasang asteroid, ang Beringer asteroid. Sa laki nitong 50 meters, na binubuo ng tipak ng bakal at nickel, pumasok ito sa ating atmosphere sa bilis na mahigit sa 15 kilometro kada segundo. Ito ay 12 times na mas mabilis kumpara sa bala ng rifle. At tumama ito sa Northern Arizona sa Amerika. Pero paano kung ngayon ito tatama sa Earth? Kung ito ay tatama malapit sa mga pangunahing lungsod, ang 300,000 toneladang asteroid na ito ay may energy na katumbas ng 10 megatons na bomba. Sa isang iglap lang ay babasag ito ng salamin ng milya-milya ang layo. At kahit hindi ka na sa ground zero ay mararamdaman mo ito. Sobrang lakas ang magiging puwersa ng shockwave. Mabibingi ka sa pagsabog at mapapaso ka sa sobrang init. Yayanig ang lupa na parang tinamaan ng lindol na may magnitude 7.5, sing lakas ng lindol sa Mindanao. Hindi man magiging world ending ang Beringer asteroid, babaguhin nito ang mundo para sa lahat ng malapit sa impact. At ang bagong Beringer ay mag-iiwan ng bagong crater na kayang ipasok sa loob ang Burj Khalifa. Pangalawa sa ating listahan ay ang Oumuamua. Ito ay espesyal sa ating listahan dahil ito ang kauna-unahang interstellar na nakita nating pumasok mula sa interstellar space na galing sa labas ng solar system. Hindi ito isang karaniwang bilog na asteroid. Ito ay tinatawag ng mga scientist na hugis sigarilyo. Wala pang nakikitang ganito ang mga astronomers hanggang nadiskubre natin ito noong 2017. Dahil sa kakaibang itsura nito ay pinagkamalan pa itong ginawa ng mga alien. Isang bagay na ipinadala nila upang galugarin ang ating maliit na planeta. Na-cover na natin ito sa dati nating video mga kapantas. Nasa description link at comment section kung gusto nyong balikan. Pero mabalik tayo sa nagbabadya nitong pagtama sa Earth. May tsansang bumulusok ang Oumuamua sa atmosphere sa bilis na mga 20 hanggang 26 na kilometro kada segundo. Magmumukhang may pangalawang araw sa ibabaw ng Amazon. At sa isang sandali lang ay babagsak ito sa kagubatan ng Amazon na may halos 1 gigaton ng energy. Isang bagong crater na 4 na kilometro ang lapad at 600 metro ang lalim. Sa isang iglap, ang green lang ng mundo ay magkukulay kape at itim. Uulan ng abo mula sa kalangitan sa loob ng maraming araw. Hindi rin magdudulot ang pagtama ng Oumuamua ng extinction level event. Ngunit tiyak na magiging isang malakas na pagsabog ang magmamarka sa ating history.
Ngayon naman, ating puntahan ang pinakabagong asteroid na naging banta sa Earth, ang asteroid YR4. Natuklasan ito ng mga siyentipiko gamit ang sistemang Atlas sa Chile. Para sa inyong kaalaman, ang Atlas ay nangangahulugan ng Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Sa Impact Last Alert pa lang ay malalaman mo na kung gaano kadelikado ito, na halos muntik nang atakihin sa puso ang mga scientists nang madiskubre nila ang bagay na ito. Noong una ay may 3.1% chance ang YR4 na tumama sa Earth sa taong 2032. Hindi man malaki sa numbers ang 3.1%, ngunit sa mga terms ng asteroid, ito ay warning signal na. Kaya naman nagkakagulo ang mga siyentipiko sa buong mundo upang malaman ang orbit o ikot nito. At sa pagdating ng mas maraming data, napababa nila ang bilang ng tsansa, naging 1% at ngayon ay nasa 0.001% na lamang. Ngunit di tayo nagpapakampante mga kapantas dahil malaki pa rin ang porsyentong ito na hindi mo gustong marinig pagdating sa pagtama ng asteroid. Pero Mr. Pantas, paano nga ba kung matuloy ang pagtama nito sa Earth? Taong 2032, ang mga bagay na kailangan mong malaman tungkol sa YR4 sa haba ng mga 60 meters, kasing laki na ito ng 20-story building, ni hindi na kailangan pang tumama ito sa lupa para magdulot ng pinsala. Kaya sa halip na direktang tumama sa lupa, sasabog ang YR4 sa langit, tulad ng nangyari sa Tunguska event. Sa isang liblib na lugar sa Siberia, sasabog ang batong ito na tila fireworks. Hindi man madaling hulaan kung saan eksaktong tatama ang asteroid, magiging matindi kung tatama ito sa lupa. Ngunit kung tatama ito sa Metro Manila na may higit 14 na milyong tao, liliwanag ang kalangitan na parang biglang lumapit ang araw. Pagkatapos, mga 10 kilometro sa itaas ng lungsod, sasabog ang YR4 sa pamamagitan ng isang napakalaking airburst. Katumbas iyon ng 1,000 beses na mas malakas kaysa sa bomba na ibinagsak sa Hiroshima. Kung naabutan ka sa labas, una ay masisilaw ka sa liwanag. Pagkatapos ay matutumba ka sa lupa dahil sa blast wave. Pagkaraan ng ilang segundo, magkakaroon ng sunog sa buong syudad at ang mga salamin at mga debris ay magtatalsikan na magiging dahilan ng pagkamatay ng mga tao. Habang nasusunog ang Metro Manila, ang mga kalapit na bayan ay makakaramdam ng isang malaking lindol. Mawawalan ng kuryente ang milyon-milyong bahay, babagsak ang komunikasyon. Hindi man ito ang katapusan ng sangkatauhan, ngunit para sa Pilipinas, maaalala ito bilang araw ng nasunog na mundo. At hindi matatapos ang videong ito kung hindi natin tatalakayin ang pinakamalaking asteroid na umubos sa mga dinosaur, ang Chicxulub. 66 milyon taon na ang nakalipas. Ang batong ito, o parang mas madaling sabihing bundok, ay tumama sa Earth. Sa baybayin ng Yucatan Peninsula sa Mexico, may sukat ito na hindi bababa sa 10 kilometro ang lapad, na mas malaki kaysa sa Mount Everest. Ang fireball na ito ay nagpaapoy sa mga kagubatan at nagdulot ng shockwave na umikot sa mundo na may magnitude 10 na lindol. Maraming dinosaurs ang namatay agad, ngunit hindi silang lahat. Pagkatapos ng Great Fireball, dumating ang Great Blackout. Ang impact ng Chicxulub ay nagbunga ng alikabok at abo sa kalangitan na humarang sa sikat ng araw sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng pagtama, nalubog ang planeta sa kadiliman. Nawala rin ang mga halaman na pagkain ng mga natirang dinosaurs. Ito ang pinakahuling extinction event sa kasaysayan ng daigdig. Wala talagang laban ang mga dinosaur. Ngunit mga kapantas, pamilyar ba kayo sa S2 asteroid? Balik tayo sa 33 billion taon na ang nakalipas. Ito ang panahon ng Palco-Archaea ng maagang daigdig. Ito ay noong ang ating planeta ay halos isang water world na may ilang kontinente. Halos walang oxygen at walang ozone layer, kaya mataas ang radiation ng araw. Mabuti na lang at wala pang kahit na anong buhay dito. Ilang single-celled na organismo lamang tulad ng cyanobacteria ang lumulutang sa karagatan. Ang S2 ay 200 beses na mas malaki kaysa sa Chicxulub. Base sa mga scientist,
ay siguradong nagkaroon ng napakalaking tsunami na nagwasak sa mga baybayin, nagpatalsik ng mga debris mula sa ilalim ng dagat at ibinato ito sa atmosphere. Kumulo ang karagatan at umulan ng tunaw na bato mula sa kalangitan. Ngunit ito ang uri ng pagbabago na kailangan ng Earth noon. Dahil dito, nahalo ng impact na ito ang mga bakal mula sa ilalim ng karagatan na naging dahilan upang mapuno ng nutrients ang mga dagat. Lahat ng uri ng bakterya at microorganism ay dumaan sa isang baby boom. Pagkatapos nito, nagsimulang umunlad ang early life sa Earth at mas naging diverse ang mundo. Pero hindi ibig sabihin na magiging mabuti para sa atin kung ngayon tatama ang mga asteroid na ito. Kung ito ay tumama sa South Africa, magiging game over ito para sa ating lahat. Magkakaroon ng lindol na 100 beses na mas malakas kaysa sa anumang naitala sa kasaysayan. Pagkatapos niyan, alam mo na ang kasunod, kapantas. Mga tsunami, pag-ulan ng tunaw na bato, pagharang ng sikat ng araw, at ang pagbagsak ng mga ecosystem na susundan ng pagkaubos nating lahat. Pagkatapos nito, magbabago muli ang daigdig sa paraang hindi natin mahuhulaan, isang total reset. Pero wag kang matakot, kapantas, kung ang isang bagay tulad ng YR4 ay nasa collision course sa atin, hindi tayo magiging walang laban. Sinubukan na ng NASA ang isang planetary defense strategy na tinatawag na DART o Double Asteroid Redirection Test. Ang ideya ay hindi sirain ng asteroid kung hindi ilihis lamang ito habang nasa kalawakan pa. Sinubukan ito ng NASA noong 2022 sa pamamagitan ng sinadyang pagbangga sa isang spacecraft sa isang asteroid moon na tinawag na Dimorphos at nagtagumpay ito. Kapag ang kalaban mo ay isang asteroid, kahit isang napakaliit na paglihis ng kurso nito, ilang taon bago ang pagtama sa Earth, ay malaki ang magiging pagkakaiba upang maging isang flyby na lamang at hindi na ito tumama sa mundo. Hindi man sigurado ang pagtama ng mga asteroid, sigurado namang palaging nakaantabay tayo dito sa channel upang updated tayo sa mga ganitong topic. Kaya siguraduhin mo ring nakalike at subscribe ka sa ating channel, kapantas. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.